So, ang una, meron muna akong katanungan sa inyong lahat. So, para sa inyo, gaano ba halaga para sa isang tao ang pagsasalita? Mahalaga sa tao ang pagsasalita dahil dito ay natuto tayo natuto tayo magsalita, marunong tayo marunong tayo makipagkomunikasyon sa kapwa natin tao. Okay. Maraming salamat. Sino pa ang gusto kong sumagot? Sige. Gaano mahalaga ang pagsasalita sa atin? Kulang ang salitang mahalaga kapag sa salitang komunikasyon sapagkat ang pagsasalita ay paraan kung paano natin maihahayag ang ating sariling kaisipan, mga pananaw, at kahit ang ating opinion at ang ating mga saloobin, mga ating pangangailangan, hindi natin mailalahad ang mga ito kapag hindi tayo marunong magsalita. Kasi hindi naman lahat, pag hindi magsasalita, alam natin lahat, hindi lahat marunong gumamit ng ibang uri ng komunikasyon. Halimbawa, ang non-vocal na communication, non-verbal, na communication. Hindi lahat marunong gumamit ng sign language. Kaya, mahirap kapag ang isang tao hindi marunong makapagsalita kung kaya hindi nagkakaintindihan ng bawat isa. Okay, maraming salamat. So, ngayon, meron akong kunting ganti para sa inyong dalawa. Oo, di ba? Kaya, sige. Isa ka, dali ka ba kita? Michelle, apil na lang yun. Ano ko? Dali ka champion talaga. Active video. ngayon, ipapatuloy natin. So, ang mga kasangkapan at layunin ng epektibong pagsasalita. Ang epektibong pagsasalita ay isang mahalagang masanayan sa komunikasyon. Ito ay may iba't ibang kasangkapan at layunin na dapat maintindihan ng mga mag-aaral at profesional. Sa pamamagitan ng tamang paggamit ng mga ito, maaaring maging mapahusay ang ating mga kakayahan sa pagsasalita. So ngayon, sinong gustong bumasa? Ngayon, di ba? Mga pangunahing kasangkapan sa pagsasalita. Una, dinig. Ito ay binubuo ng tunog na gawa ng hangin mula sa tuyong paninig. Ginagamit sa paghinga, pagsigaw, pag-iyak, pagtawa, at pag-iyaw. Ilan ka na? Pangalawa, bigkas. Kilala rin bilang pagsasalaysay o Pronunciation. mahalaga para sa malinaw na pagpapahayag ng mga salita at ideya. Pangatlo, tindig at kilos. Ang maayos na tindig at kilos ay nagpapahayag ng kumpiyansa, nakakatulong sa pagkuha ng atensyon ng mga tagapakinig. So, ang mga punay kasangkapan sa pagsasalita. Ang una, mayroon tayong tinig. Diba? Kapag tayo ay nagsasalita, may lumalabas sa ating na tinig. Hindi pwede na tayo magsalita ng walang tinig. Sapagkat ito ay magiging sign language kapag di tayo gumamit ng mga tinig. Pangalawa naman ay ang bigkas. Ang bigkas, ginagamit natin ang bigkas sapagkat mayroong mga kaganapan na kapag magbigkas ka ng mga salita, mayroong mga iba't ibang kung paano mo siya ibigkas. Kagaya ng dahil minsan kapag halimbawa ikaw at yung grade
pagbigkas. So, kaya, so, kaya, halimbawa nun ay ikaw, nagtatanong ka sa iyong kaibigan, ano ang gusto mo? Pero para sa kanya, parang ikaw ay galit. Pero para sa iyo, ikaw ay nagtatanong lamang. Kaya mas mahalaga na ayusin mo ang pagbigkas ng isang salita dahil mayroong mga salita na magkapareho ang spelling, ang sunod, ngunit magkaiba ang pakinggan. Pangatlo, sino gusto magbigay ng kanilang opinion? Sino? Meron ba? Meron ko kayo. Basta may hindi ka tingin tapos akal ko naman. So, tindig at kilos. Ang maayos na tindig at kilos ay nagpapahayag ng kumpiyansa, nakakatulong sa pagkuha ng atensyon ng tagapakinig. So, for example, katulad ni Michelle ngayon. So, habang siya ay nag-deliver ng nagre-report sa harap natin. So, makikita naman natin. So, sa tingin niyo ba, may tamang tindig at kilos si Michelle? Yeah. Kayo na naman. So, meron din may So, by that way, si Michelle sa parahiyan si Michelle ay nagpapahayag na may kumpiyansa sa pamamagitan ng kanyang tindig at kilos. So, tama ang sinabi ni Rose na ang tindig ay may kilos. So, ang tindig ay may nagbibigay ng gasa or confidence sa sarili mo na kaya ko to, may alam ako rito, mas marami akong alam kasi pinaghandaan ko to. At sa kilos naman, hindi naman pwede na kapag nag-report ka dito or bilang isang speaker, hindi naman pwede na palagi ka lang nagaganyan doon sa isang event. Hindi naman dapat tingnan mo ang iyong mga audience sa mga mata nila. At naman, kapag ikaw ay nagdi-discuss dito, hindi naman pwede na gano'n lang ka lang parang ang tukog dito or report na walang pakialam or walang kabuhay-buhay ang iyong report dahil maraming Ngayon, sinong gustong bumasa sa unang layunin? Layunin ng epektibo pagsasalita. Una, magbigay kaalaman. Ang pangalawang layunin ay mag-practice ng impormasyon, idea at damdamin sa tagapakinig. First lang, kailangan pa ng iyong gustong ang una ang magbigay alaman. Kagaya ng sinabi ni Rose kanina, na that you can say what you do not know. Tama naman, diba? Hindi ka makapagbibigay ng opinyon, damdamin, o iba pang nais mong sabihin kapag wala kang kaalaman. Kinakailangan mo ang kaalaman upang maging mapaniwala mo ang iyong mga manunood or tagapagpakinig na meron kang alam sa iyong sa iyong dinidiscuss or dinireport. Okay. Sa pangalawa, sinong gustong bumasa? Minsan ang pagsasalita ay naglalayang magbigay ng kasiyahan at aliw sa mga tagapakinig. So, ang pangalawa ay nagtibang. Diba?
minsan ang pagsasalita ay ginagamit natin upang malibang tayo kapag wala tayong ginagawa. Kagaya na lamang kapag wala tayong cellphone, lubat yung cellphone natin or wala talaga, halimbawa, lubat na ata cellphone tapos brand out. So, kayong magpamilya, magtitipon-tipon kayo. Halimbawa, ang inyong ama ay isang joker or magaling magpatawa. So, ginagamit na yung pagsasalita ngayon upang maging malibang kayo habang wala kayong lumente at lubat kayo sa cellphone. Pangatlo, sinong gusto? Sige, si Mike. At ibigay mo din ang iyong sariling opinion. So, maka-influence siya, epektibo sa salita ay maaaring influence sa salupin at pag-iisip na nakikinig. So, nakaka-influence siya talaga ang epektibo sa salita dahil pwede nito pwede nito makumbinsi na halimbawa, kaya ka ng mga tao na iyo nakapakinig na sumama mahihikayan ka na bilhin yung produkto mo. Halimbawa mahihikayan ka sa isang tao na bilhin yung produkto mo dahil sa epektibo kung kasalita mo o pangungusisi sa kanila naka-influensyan mo ang kanya sa lupin at pag-iisip ng mga things na yun. Tama, yun. Pwede nang buha ng ilog na si Pala. Okay, sino ang gusto magbigay na halimbawa o iba pang mga sa loob ng bigan? Halimbawa yung mga safe stay, di ba? Mga safe stay. Halimbawa sa WhatsApp, di ba? Magaling silang mag safe stop. Dahil sa kanilang pagiging, yung effective, minsan yung mga naging effective yung safe stop nila, i-influence siya pag bumili ng kanilang mga produkto. Tama. Pwede na ito nga. Bigyan mo si So, maka-influence siya. So, this is, ano ito? True to life story. So, true to life story niya siya, guys. So, nangyari ito doon sa Sindangan, sa may Watson sa may Sindangan. So, kasama ko yung mga kaibigan ko, tsaka tumitingin kami ng mga doon, ng mga beauty products. Tumitingin kami ng mga, sa'yo. Dinataw nito mga beauty products, then ang ako sa friend is, naglataw siya itong foundation, na which is, would you like ito yung shade? Then yana ang sales lady, bigyan ko sales lady sa mga yana siya na, hala ka na ako, bagay pinali mo kay tumun ka. So, pinagtanong siya niya sa maka-influensya. So, literal nga maka-influensya siya sa salupin ng isang tao, which is, ang ako barkada is, Offense. na-hurt dito yung feelings. No offense. But then, in terms of pag-iisip, so, mura ito na, mura ito punta sa sayahan mo na unang, ay, hindi na ko pala ito nag-strict na kayo ng sustain, or something like that. Maraming salamat. Kita kay Kadirit eh. Kailangan ng magsasalita. Pwede ba magbasa mo ang unang kahalagaan ng magsasalita? Una, magpapaabot ng kaisipan. Ipapahayag ang mga ideya ng gamit sa kausap ng malinaw at susino. Pagpapaabot ng kaisipan. Tama, mali? Diba? Kapag hindi tayo nagsasalita, di natin makapaabot ang ating saloobin, opinion, niraramdaman, o ano pa man kung hindi tayo magsasalita sa isang tao. Halimbawa na lang, magkaibigan kayo, tapos nasaktan ka niya. Hindi niya malalaman yun. Kung hindi mo
Gusto ka? May gusto kang ilagay sa sinabi ko? For example, parang friend mo na amiga mo, then wala ka na, at ikaw is naka-experience ka mali, naka-experience ka mali sa ibang amiga, then wala ka na aware. So, siya na ito is na-heard na. So, para sa iyo sa sa pagbago sa ano ka ng para makabalo siya, makabalo ka, nakasala na ito sa iya. So, gusto rin sa iya ang feel nga, ay na-oy ka, na-open ko ato yung istorya para ma-aware ka rin, para ma-open sa buduha. Munang use sa communication, use sa kanada o usay natin yung buduha is dapat open mo para bitaw ka na kurang ma-misunderstood ang inyong bitaw na communication lang. Okay, pangalawa, sino gusto mo masa? Meron na? Kasangkapan sa pagkakaunawaan. Nagsisibling tulay sa pagitan ng mga tao para sa mas mabuting pakikipag-ugnayan. Kagaya na sinabi ni Ate Pagsahan kanina, so, kasangkapan sa pagkakaunawaan. So, yun na nga. Kapag mayroon kayong open relationship or may pagkaabot ng mga kaisipan, so, sa kaisipan, kaya nag-fix yung mga relasyon ninyo nang hindi kayo naghihiwalay o nag-aaway. Dahil mayroon nga pagsasalita sa isa't isa. Or komunikasyon. Ang pangatlo naman ay pagbuo ng opinyon. Nakakatulong sa pagbuo ng mga patakaran at strategiya para sa pag-unlad ng lipunan. Okay. Dahil mayroon na tayong kaisipan, mayroon na tayong pagkakaunawaan, pupunta tayo sa mga pagbuo ng opinyon. Dahil dito, nagiging mas maunlad ang ating lipunan. Dahil may naipapahayag ka na inyong mga opinyon. So, dahil yun, nagkakaunawaan kayo, tapos, dahil nagkakaunawaan na kayo, halimbawa, pupunta na kayo sa gobyerno at sabihin niyo yun sa gobyerno para makatulong sa pang-araw-araw natin na buhay. Halimbawa, lalo na kapag ang inyong pinag-uusapan ay tungkol sa pagiging madali ng buhay ng isang tao, lalo na sa mga farmer. Sige, sino gustong bumasa? Basta na din. Ang i-analyze lang ako sa'yo na pagsalita. Meron yung dalawang i-analyze sensibilidad at adaptabilidad. Sensibilidad, ang makayahang makiramdam at magpagkita sa matunggan. Okay. Sensibilidad. So, ang sensibilidad, magiging sensitive or maghiramdam. Halimbawa na lang, bilang isang guro sa hinaharap, tayo na mga guro, hindi lang tayo nagtuturo dito. Dapat atin din pinapakiramdaman ang damdamin ng bawat estudyante na tinuturuan mo. Dahil di mo alam ano yung mga background story nila. Di mo alam na mayroon pala silang pinagdadaanan na di mo alam. Kaya, halimbawa na lang dito, mayroon kang estudyante na LGBTQ+. Pero, men and outside, but women inside. So, di mo yun nakikita. Dahil nga, men and outside. So, dahil dun, tapos nag-topic ka ng about LGBT, sabihin mo na, nandito sa Biblia na
Di ba masasaktan mo yung damdamin ng LGBT plus na estudyante mo? So dapat bilang isang future educator, dapat tandaan natin na lahat ng estudyante at tao ay may damdamin. Pangalawa naman ay adaptability. So, kilala niyo ba to? Sino? Sino? Ano? Sino? Si Mike! Uy! Sino? Wala. Wala. Promise, okay na. Sabihin yun. Ito marami. Kagalit ko yun. Sabihin yun. Eh, ano siya? Para. Hoy, kasi, sino? Ano? Ano? Sorry. Ano masasabi niyo sa kanyang yung ayok lang, yung halos lang. Ano yung magagawa niya? Ano yung Then, magamit parang sa ismang magamit sa tila, then, aside na is, karang habang sa siya mag-change or para mag-change of color, para ito, kanang dili siya mag-predict sa kanang mo, kung saya, kanang mo, patay saya, o makaon saya. Kung sa na-color yung captain, Oh, na sige, color. maraming salamat. So, hanap sa ibigan. So, ang kakaibang ibigay ang paraan ng pagsasalita sa edad ay puri ng tagapakinig. So, bilang future educator, so kinakailangan or bilang isang tao na lang or estudyante, bilang dahil tayo ay mayroong kaalaman, so dapat kagaya niya, marunong siyang umadapt sa kanyang kapaligiran. Kagaya ng kapag orange, kapag blue, pag green, at iba at marami pang color. Depende kung ano nasa paligid. So, tayo mga tao estudyante, kapag ang ating manunood or tagapakinig ay elementary or elementary. Oh, di ba? Diba? Dapat, pang-elementary din yung ating ituturo. Kapag pang-professional, dapat professional din. Kapag yung mga preschool, diba? Sa mga preschool is ginagamit yung mga ABC, mga shape. So, alam na naman na magturo ka na agad ng paragraph doon, diba? Kasi sa stage na yun nagde-develop pa sila ng kanilang mga kalaman. Depende nga ng isang mahusay na tagapagsalita. So, bilang tagapagsalita, meron talagang sabihan. So, ang una, sino gusto? Una ay pagkakaroon ng interes. Ang tagapagsalita ay dapat magpakita ng tunay na interes sa paksa at tagapakinig. Pangalawa, pagkuha ng atensyon. Mahalagang makuha at mapanatili ang atensyon ng mga tagapakinig sa buong talumpati. Panghuli ay mabuting pakikipag-ugnayan. Dapat magkaroon ng maayos na ugnayan sa mga tagapakinig para sa epektibong komunikasyon. Ang halimbawa na lang dito ay yung pagiging speaker, di ba? Sa pagiging speaker, dapat binibigyan mo yun ng puso dahil ikaw yung nagdala sa event. Dapat minamahal mo yung trabaho mo or yung pagiging speaker mo. Dahil kapag di mo yung minahal or di ka nagkaroon ng interest doon, magiging wala lang. Magiging walang saysay ang lahat ng pinaghirapan. Pangalawa ay pagkuha ng mga atensyon. Sa pagiging speaker, ito yung pinakamalaking hamon na makuha yung atensyon ng mga estudyante o tagapagpakinig mo. Dahil may mga estudyante na ayaw makinig dahil di gusto yung topic mo o yung pinagsasabi mo. Kaya mahirap ito dahil kukunin mo yung atensyon nila para makinig sa iyo. Pangalawa, mabuting pakikipag-ugnay. So, sa mabuting pakikipag-ugnay, kinakailangan mo din makipag-ugnay sa mga estudyante mo, halimbawa lang sa pagiging guro. Kinakailangan mo maging
guro, estudyante at estudyante ito guro. Kapag walang makikipag-ugnay, magiging boring or wala tayong magagawa na komunikasyon. Connection. So, for example, para ma-apply natin itong tatlo, so, for example, there's certain, Tagalog. Tagalog. pwede bisa yun lang nga? Pinimidyo lang eh. So, for, halimbawa, so, may isang, what do you call this one? Seminar para sa mga, youth or mga kabataan. So, of course, yung speaker, kung alam na speaker na mga kabataan, youth na teenagers yung, yung tagapakinig. So, alam nga naman na mag-topic siya na kukuha siya ng paksa na para sa mga matatanda. Of course, pipili siya ng paksa kung saan babagay siya sa kanyang mga tagapakinig para makuha niya ang interest. For example, about love. Kapag tinatapik natin yung about sa love, of course, eager na makinig yung mga teenagers about dyan. So, makukuha na yung interest na tagapakinig. So, at saka yung makukuha din yung attention kasi makikinig sila kasi marirelate nila kung yung ibig iparating na tagapagsalita at nakikipag-ugnay din siya, nagbibigay ng opinion yung mga tagapakinig sa kanya kasi naiintindihan niya yung ibig sabihin ng tagapagsalita. Pwede mo kibalik muna sa natin. So, mayroon ako nakalimutan isang pangunahing kasangkapan sa pagsasalita. Yung kumpas ng kamay. So, ang kumpas ng kamay, ito ay importante sa pagsasalita. Kung wala ito, ang nagsasalita ay magiging tuod or robot. Tandaan, dapat natural ang kumpas ng kamay. Dahil, halimbawa na nito ay pagtatalumpati. Alam niyo ba yung pagtatalumpati? So, ang pagtatalumpati ay para din siyang sanaysay, pero ang kaibahan ng dalawa, ang sanaysay is sinusulat, pero ang talumpati binibigyang buhay upang maramdaman ng mga ng tagapagpakinig ang nais mong ihatid na damdamin o mga sakit. So, sa kumpas ng kamay sa talumpati, hindi naman pwede na maganito ka lang sa pagtatalumpati. Dapat mayroon tayong mga gesture ng mga kamay. Kagaya ng pagtaas ng kamay, ng ganito. Oo, yung mga ganon. Tandaan nyo, napaka-importante din yun kapag tayo ay nagtatalumpati. Okay. Paggamit ng tinig at bigla, sino gusto mo? Bigyan natin ang chance sa atin. Natagi mo sa akin akin. Lakas ng boses. Ang tamang lakas ng boses ay nakakatulong sa pagpaparating ng mensahe ng malinaw. Okay. Lakas ng boses. Kapag ikaw ay isang guro at nagdi-discuss ka o nag-report ka dito, di naman pwede na narinig mo na? Hindi. Kaya, napaka-importante na lakasan ang boses upang mas marinig ng mga tao sa kahit kabilang room pa yan. Or silid. Next, ang tono. Sinong gusto? Ang pagbabago ng tono ay nagbibigay buhay sa pagsasalita at nagpapanatili ng interest. Tono. Mahalaga din ang tono dahil ito ay nagbibigay buhay sa pagsasalita at nagpapanatili ng interest. So, kapag nagsasalita tayo, hindi naman pwede na
Lambing kasi Oo. Oy, dilit na hindi lahat ng nilunggo ay ganon. Wala ka lubaw. Lambing mo na sila mag-istorya, di ba? Dilit mo tanan. Dilit tanan. Kaya na may mix ng good. Lubaw, di ka ron. Kami na class, lubaw. Tama mo. Ano? Good kay ka. Sino kayo istorya ko na ito? Ano niya? Dahil, at isa pa, kapag hinahin ko naman pwede yung mga tinagura sa kapatid mo ay matutulog na lang dahil nila na yung Kantag lola ba? alimbawa din yung talumpati, di ba? Hindi pwede nga, dararara. Hindi naman pwede. Dapat, kung masaya, yung puno, masaya din. Kapag malungkot din. Para maramdaman nila yung ang nais mong ipabig na mga nagawin. Pangatlo naman ay ang bilis sa pagsasalita. Ang tamang bilis sa pagsasalita ay nakakatulong sa pag-unawa ng tagapagpatuloy. Pwede mo bang ibigay ang iyong sarili ko sa inyong mic sa aking binasa tungkol sa bilis ng pagsasalita? Sa aking opinion, ang bilis na